second. Binigyan na Ikaw, moment ng Odette. Bar 2, Boys to Pass. At Kulit. sa Manalo, playing safe nga ba? TV5, sinisingil ang ABS sa 1 billion pesos na utang at tatanggalin daw ang Batang Quiapo at ASAP pag hindi binayaran. Mga Marites, 21 days na lang before Christmas. Alam nyo na, sharing is caring. Ay, very galing. good. Sharing is caring indeed. I used to be kind. Wow! Coming from you. Oo, very bana, di ba? 30,000 daw, no? Oo, 30,000. Nakita Sa panood isang ko yun, di ba? Very Jojo Mendrez. Ay! Okay, mga Marites, Huwebes na naman at Hindi tatlo tayo muna complete. kami. Dahil Oo. nga si Rose meron konting Racket. racket. Konti lang ba yon? Oo. I'm sure ang laki, no? Oh, for her not to be here. Oo. Parang pinagsamang Ivana at saka Jojo, no? Tuloy pa rin ang kasiyahan, lalo kami tatlo rin dito. Alam nyo na, di ba? Pero bago tayo magsimula, mga Marites, ng chikahan at intrigahan, pati muna ako sa inyo, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, June Nardo. Ay, ayoko ng intrigahan. Gusto ko iskandaluhan lang. Ay. Ang unbearable Professor Ahmed Nabus. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Init ng mga... Oh, Mainit grabe pa yan, ba? no? Nagputukan. Grabe. Kapatid, kapamilya, Oh, kapuso, kachokaran, kautangan, kaututang dila. O, ganun. Lahat Bayaran ng ng utang. Kabembangan. Charot. Pangan. Dahil dyan, naku, hinahawakan ko na naman to. Nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss yung ating weekly episodes at yung iba pa nating mga showbiz-related content. True! Ang dami-dami na naghihintay natin mga balita. Oo, gusto Eto na nila mga marinig Marites. ang ating Eto mga na po ang tuda. isang linggong Chismis! Good muna tayo mga no. Marites. Yung mga good Samarites. Oh. Wow! Ah. Good sa Panood ko yan, Marites! diba? Mabait daw na Marites. Oh. Ang tawag doon ay good Samarites. Ay, good sa Marites. In. Okay, eto. Ivana Alawi na mudmod ng pera sa kalye at 30K binigay sa traffic enforcer. Yun yung nakahuli Napod sa kanya yan. dati eh. Hindi, ano siya, hindi niya nahuli. Buntis si Ivana noon. Tapos merong nakamas yata. Tapos yung Buntis si Ivana? Buntis yung ano. Yung peg niya, parang Ah, naka-disguise. Guys, siyang buntis. Tesa ko. Talaga. Kala ko. Wala. Ako, okay Yan, na. Ayan o, yan. Okay yan. Tapos di binalalayan siya. Doon ka na lang, sabi ng enforcer. Maupo ka ron. Sabi niya, baka palisin ako dyan. Hindi palisin dyan. Siyempre nakita agad ang kagandahan niya. Oh, Hindi, parang hindi mo na, parang nakikilala. Tapos sumingin, ugutom na nga ako eh. Sabi ng binigyan ng enforcer ng 50 pesos niya. Ito na Hindi nga siya maayos. Yung tingnan mo ilong niya parang kamatis, namamaga. Oo, Siyempre, di ba itsura yan, di ba? ano siya. Pinabuntis. Kasi nga buntis, di ba? Pag buntis, di ba? Oo. Anyway, Diyos ko, yun na nga. Patatagalin pa ba yan? Galing sa Zamboanga yung may interviewang portion. Nalaman niya na galing sa Zamboanga yung enforcer, tapos may anak, pinapaaral. Kailan ba naganap yan? Basta nabasa ko na sa Facebook niya. Pero bago lang yan. Oh, Mukhang for this, holiday season. Holiday season. Daming ganyan So eh. yun, siyempre, gugulat siya. Sabi na, nakilala ko kita. Nakilala Ivana naman siya, Alawi. oo. Bakit yung isang kakilala ko rin, sinugawan pa sa mall talaga, hello, ganyan-ganyan. Just, Alin? kakilala Ay, pa. hindi pa. Nakasalubong, hindi masyaluginib, di siya Ay, ako sinampa. pala. Samantalang ang kwento, di ba? Pag may nakasalubong Oo, sa di ba? elevator o Oo, sa di ba? escalator, give. Parang kung tinatago lang. Pero wow, hindi siya give! Wow, siya give! Jojo, na. Wow, siyang give! Anyway, bago yun, meron yung basurero naman dati. Na, Na binigyan niya rin. Kaya nga, abangan nyo, malay nyo, mabigyan ka ni Ivana ng 30K. Ano ba siyang mag-guess dito? Ikaw,
Si Rose ang ano nung close eh. Yung the dapat- manager niya eh. Di sabihin ba? mo. Oo, doon sa manager ni ano. Di alam mo ba? na. After Jojo Mendres, di ba? Oo. Everybody Grabe. happy. Oh. Jojo lang. Mendes, tapos Ivana Alawi, ganun ang Oo. leveling. Yes! Pak. Oh, Okay, diba? mga Marites. Abangan niya, ang bait si Ivana. Talaga? Eto mga Marites. Oo, Diyos ko, I should know. Wow. Parang Eto. nabutang ka na, ha? Gladys Reyes may handog na musical movie. Marites, Oo! Maya. Diyos Nung ko. nakaraang kailan ba to? Hindi ko maalala. Tuesday ba? Tuesday nga. Umattend kami sa pa-premiere. May pa-red carpet siya sa Trinoma. Nung kanyang pelikulang pinagbibidahan, The Heart of Music. Nag-red carpet ulit, nag-host ako dyan eh. Oh, yan. Ayan, ito, yan yung Diba? hinost ko. Yan ang mga... yan ang hinost mo? Oo, yan yung suot niya eh. O yan. Sa ano yan? Sa SM Mega Mall. Yung sa amin, sa Trinoma. So nagpa-red carpet Nagpa-red ulit? carpet para sa mga vloggers at mga media friends niya. Eto na nga ang kwento. Kasi syempre, may lagari ang Lola Ambet mo na mga gabing yun. Oh. Sabi ko paglabas, nakabantay siya sa mga tatakas. Kalahati ng pelikula lumabas na ako. Kasi iniwan ko naman yung Diyos. si Niyong at saka yung driver ko. Sabi ko, Ah. kwentuhan nyo lang ako kung magaganap. Tsaka sali kayo sa Q&A. Para may... Hindi ako naniniwala doon sa kwentuhan nyo ko sa magaganap sa Gusto mo pelikula. kwentuhan ko? Ikukwento ko na ha. Wag na, Showing na yan sa December 10. O, di ba? May mga kantahan dyan. Kumanta dyan ng One Day Isang Araw, I Saw Nakakita, One Bird Isang Ibon. Bagong-bago, di ba? Ay, pero di ba nakakatawa? Tawag-tawa ako kay Gladys kasi sabi niya, Kuya Ambet, alis ka na. Sabi ko, bakit naman kasi nag-alamadona ka doon ang kulot-kulutan ng buhok mo? Tapos Correct. kanta-kanta siya. Simple lang yung kwento. Pampamilya, nabudol siya dyan. Bagong-bago, ha? Bagong, pero ang ganda kasi yung mga kanta. Tapos pag Mm. nagulat nga ako pag alis ko, si Jopay kumakanta ha. Yung Nandun si Jopay tsaka si Joshua Zamora. Pero ang talaga mga... Joshua ba? Joshua. Joshua. Tapos kasama niya dyan, sina yun na nga, sina Ray PJ Si Abellana. mag-asawang mag-asawang- Robert Senya tsaka Isay si Alvarez. Isay Alvarez. Pero naloka ko sa ko talagang kinarir mo pagkanta-kanta ha. Oo, tsaka ang wig, courtesy of Ng ano? Jennifer Sevilla. Pero wala si Jennifer Sevilla dyan. Ay, nandun siya sa, Marisa Mega Mall. Sanchez andun. Nasa likod siya. Jenny Gabriel, singer-singeran din. Mga singer sa mga, plus yung mga bata na parang may Sound of Music nga na peg ang drama-drama kasi naging yaya-yaya siya. Ang taray naman, may pangalawang premiere na yan. Di Yun ang ang taray. So showing po siya, sabi niya parang at least naman bago magpasko-pasko, mapampamilyang pelikula, enjoy nyo. Ngayong December 10 po yan. Kanina nag-guest siya sa Itbulaga ha, at prinomo talaga niya, bonggang-bongga siya. Ewan Yun ko. lang. No? Sa direction po yan ni Paolo Bertola. Yes, na isang Yan. Italiano. Isang Italiano. Ito yung kaninang yung pogi-pogi doon, ano? Correct. Hindi ka lang naimbita, ganyan ka. Diyos ko. Pagbigyan naman, sabi naman ni Gladys, pagbigyan nyo naman siya, maging bida siya. Di ba? Kaya thank you very much, Gladys. At kay Mami. Okay, ito mga Marites. Geneva Cruz, braless, para sa birthday greeting sa jowa. Yan ang jowa niya. Yan. Ano yan? Hilig niya sa mga ano. Atleta yan, black Yes. belter, na si Yeah. Dean Rojas. So, Oh. birthday niya, tapos yan, ganyan ang drama nila. Hindi naman ipinakita ni Geneva yung, Pero, Sierra Madre, pero, pero brale Cordillera siya. lang. hinarang niya kay Bagyo. Ayan, tignan mo. Oh. In fairness naman, yan lang ang paandar ni Geneva para sa kanyang nyowang Tuwan-tuwa si pogi. Sam. Sino ang Ah? nag-birthday? Si Jowa, si Dean. Saka Grabe siya mag-birthday. si EJ, tuwan-tuwa sila sa post. Sa po si Geneva. At, Dahil dyan, pero may kaharapin natin si Geneva. Siyempre natin, anyway, hindi naman niya nakakatazal. Una, ganyan naman talaga image si Geneva. Sexy. Ganon? Oo, so hindi na. Oo. Tapos pangalawa, jowa naman niya yan. I'm sure nag-birthday suit siya dyan. Baka, ayun nga, tignan mo, parang walang suot sa Tapos sa Ibaba tense, mo pa, ibaba mo pa. itense sila siyempre, ayan. Pinoy ba itong jowa niya? Para naman, oo. Ah. Dean Rojas ang pangalan. Pero ang liit ng kamay eh. Malaki naman. Sa, sa height niya, sa ano niya. At saka Ano? I also, teka lang, ayan, Sige basahin na. natin. Thank you for consistently showing me such love and compassion, for accepting me fully, and for caring so deeply for my children and family who mean the world to me. I also truly appreciate how you're helping me grow into a better version of myself. London Lee London Cruz. Free London Lee Cruz. and I both love you. Sino si Lon? Baka anak Yan niya.
Yun yung Hindi. pangalan, yun yung Joe. Ay, Hindi, si Dean Rojas nga yun. Si Heaven yung anak niya eh. oo. Hindi, may isa pa, di ba? Meron pa ba? Baka kasi London. Tapos, we are grateful for you, excited for you to represent our country at the SEA Games 2025. Let's go. atleta. So, ano siya, Pinoy. Kasi Oo. representing sa Ay, kay Edward de la Cuesta ang ano eh. ang alin. Ang photography. Oo, Mm. diba? Oo. So, talagang Yun na. effort si Ate mo Geneva para sa Nyowa. Na love niya dahil. Kung labo Dinikit- naman talaga Dinikit ganyan. niya ang kanyang dibdib sa Anong klaseng atleta to? black belter. So, ano to? Taekwondo. Gano'n. O karate, ganyan. Nakakatakot. Baka maboljak tayo. Bakit naman? Hindi. Wala akong pintas. Emote na lang. Pogi naman. Ikaw no. Oo naman. Pwede na yan. Ay, naku, recess na. Pero bakit? Teka lang, pakita ano niyo pa? ulit. Oh. I'm so sad. Nasaan? Why? Kasi isang utong lang yung pinakita. Dapat Ah. dapat pati yung kay Kaya- Geneva. Charot! Hindi, maliit nga ang... Oo. Ah, Oh, small. Tapos small ang hands. Oh. Kung nung to analysis. Ay, oo, kailangan. Alam mo kami no sa Binibini Pilipinas, Oo. inaano Wow. namin yung mga proportion pag may Pati ng kamay. kamay, ala kasi beauty queen mukha, ganyan. Kasi yung mga pagrarampa, mga ganon. Oh. Tinuro yan sa amin nung nag-i-screen kami. Tinuro Kasi ka may- nung ikaw ang sumali. Hindi, nasa screening committee kami. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto niyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Marites! Sige nga. Kasama sa cast ng Emilio Dae. Bar Boys Oo, After sa School. Bar Boys. Siya sa bagong cast dyan. Bar Boys 2, Bar Boys After School. Mm. Ibig sabihin pinahirapan, pinaiyak siya. 9 times. Oo, ng kanyang director na si Kip Kip. Ubanda. Sarap. Mm. At isa raw yun sa mga highlights ng movie. Di ba, itsura niyang paiyakin mo, Wapo, di ba? diba? Pero binudol niya kami kagabi ha. Oo, binudol mo kami. Namudmud siya ng ampaw. Ampaw. Walang oo. laman. Wow, sabi niya, ito po, pa Oo. Emilio Aguinaldo. Oo. Siyempre, Emilio Aguinaldo. Tapos, ganyan-ganyan. Aguinaldo Millions ang nakalagay. Eh, tapos? ganyan binuksan niya. Binuksan ko siyempre. Diba, ako, dahil madali, sabi ko, diba? sabi ko, ta-times 10 ko, makahalik lang ako sa kanya. O, anong nangyari? Pagbukas ko, play money. Tapos may Ah. sticker ni Emilio. Pinuntahan ko siya dismo. Oo. Dun sa press holding con, area. oo. Pinuntahan ko siya. Sabi ko, Emilio, ba't ganito? Ganyan-ganyan. Sabi ko, ta-times 10 ko pa naman para makakiss lang sa'yo. Tawa na tawa si Will sa akin. Ikaw, ano reaction mo na nakita mong play money? Tinapong ko. Paka-plastic pa ba ako? Oo nga, bakit naman? Oo. Nagpaasa. Ano kayong kalat hindi. lang yan, ano? Oo, kala. Kakaloka yung parang handler niya, PA niya, or babae. Iniisa-isa kami lahat sa table. Naku, wag yung gagawin niya sa Members of the press. Oh, members of the press, saka sa mga media Oo, con. talaga, Oo. di ba? Kasi isipin talaga nila. Siyempre di marami naman yun. apurado, di ba? Oo. Agad. At saka, imampaw talaga na yung pang-Chinese na pulang Kaya nung magtanong ako, nagpa-thank you ako sa kanya, parang na-offend siya. Sabi ko, maraming salamat, Hayaan mo Emilio siya Aguinaldo. ma-offend. Oo. Tapos nung magkita na kami, parang iba ng mukha niya. Hayaan mo siya. Hindi pa. Seriously speaking, isa siya po sa mga batang baguhang dito kasama si Will Ashley, sina Benedict Ramos. Oh, si Benedict. Si Bra- Sabi mo yan. Bryce Ramirez. Oo, Bryce Yun, Ramirez. mga bago. Oo. Pero andyan pa rin yung mga OGs. Si Enzo Carlo Pineda, Aquino, Carlo Aquino, Rocco Nasino. Yeah. At Kian Cipriano. And of Kian course, Cipriano. ang gumanap na Justice Hernandez na pag-uusapan natin ngayong next. Okay, yes. Mm. Tita Odette Can, binigyan Tita na Odette moment Can. ng Bar 2 Boys to Cast. Yes. Binigyan talaga siya ng moment. Si Hindi ka Tita, masyadong pinansin. grabe ko naman. Ako naman. Oo. Hindi nga kasi nga medyo malabo na nga yung Pero nag-usap kami, sabay kaming kumain. Tapos nagulat siya. Ang pwede ko palaya. Sabi ko, kanina nagtatanong ako, hindi mo ko tinitingnan kasi nga malabo na nga daw. Oo, malabo. Medyo nag-iiba na. Tsaka paulit-ulit na siya. Sabi ko, Oo. Tita, ba't paulit-ulit ka na ng sagot? Puro ka ginampanan mo si Miriam Defensor Santiago. Hirap na hirap kang maglakad, nanginginig tuhod mo. Oo. Sabi ko,
Sabi niya, ganun ba sinasabi ko? Sabi ko, oo tita. Samantalang noong 2015 na nag-uusap tayo at binubuko po kasi siya dati sa mga teleserye sa GMA. Okay. Sa Tinutulungan ko teleserye, siya. Kaya parang... Ikaw ang nagbubook? Oo, minamanage natin yung kanyang mga In schedule. fairness pati pala Diba? mga Odette Can binubook mo. Yes, si Tita Perla Bautista, isa pa rin yan. Iba ka naman din. Oo, ganun na. Para mahal naman natin ang mga... Mahal naman natin ang mga senior citizen. Kasi syempre alam ko naman kung anong mga binubook mo at kung sino ang alam mo na. binubook mo. At hindi ko naman i-deny yun. Diba? Yan. May dalawang cast member na bago dyan na nabook ko na rin. Hulaan na lang nila. Tapos yun na nga, Si Direk. bogam po. Ayun. Si Direk Kipo Banda. Siya nag-direct Si Direk. ng Yan. Balota, yung last movie niya. Balota. At syempre pa nakita kami ni Kaloy. Ko, hello Kaloy. Alam nyo na si Ayaw Sasa girl ba to? Sa girl na behave siya dyan. Oo. Lahat naman sila nagbigay ng papuri kay Tita Odette at ang ganda naman ng pagka-present kasi sa loob po ng mahigit 5 dekada ni Odette Can sa pelikula, dito lang talaga siya nakatanggap ng award. Dun sa unang Bar Boys na halos lahat ng award-giving body halos binigyan siya, Grand Slam including Orian, binigyan siya ng pinarangalan siya bilang Best Supporting Actress. At this time, nagbabalik siya bilang role na Justice Hernandez na sabi rin naman niya na-deliver naman daw niya siguro. Sabi ko, umaasa ka ba na ngayong Film Fest mananalo ka? Sabi, walaan mo na yung mga award na yan. Importante, binabayaran tayo ng tama. Oo. At hindi tayo binibigyan ng ampaw na play money ang laman. Ay, kumong ganun. Mahal pa rin naman natin si Emilio. Oo, mahal ko si Emilio niya ang pinaka-crush ko sa... Hindi mahalin nyo. Pero nung pinasalamatan ko siya, tapos ako, salamat Emilio Aguinaldo, ganun ko. Iba yung itsura ng mukha. Eh, Mali naman kasi yung gimmick na don't ganun. do that to me. Ba? Huwag mo gagawin sa mga ano yun. Hindi naman po kami mukhang pera. Pero kailangan namin. You know, hindi. Aminin natin, Christmas season, ganyan-ganyan. Medyo, siguro kung sa hindi din. Parang si ampaw yun. Oo. Ampaw kasi. Pero bumawi naman siya kasi meron siya doon na sandwich na may maliit na botelya ng ano. May na- sandwich. Soft drinks. May soft drinks na maliit na parang sponsor. Marami kasing pagkain. Marami kasing pagkain na umaapaw naman. Tapos maganda yung Gano'ng kalaki pelikula. soft drinks? Mga 5 Maliit lang. inches lang. Maliit lang. Mga 5 inches lang. Parang sakto lang kasing, sa ano, kasing size ni ano ni sa 5.25. 5.25. Okay, ganun. So bongga po yan. Isa po yan sa mga entries sa Metro Manila Film Festival. Oo, So, sigurado mo. hindi siya preachy ha, hindi siya yung, kasi lahat Yes. sila, nung nagpo-promote, siyempre lahat sila nagkakaisa tungkol sa mga issue ng bayan, kasi ang pinag-uusapan nga natin dito, mga lawyers, ganyan-ganyan. Sabi ni Dean Jun, hoy, mahiya naman kayo, hindi lahat ng lawyers mabubuti o mababait, kasi nag-aaral din yan ng mga batas para kontrahin din yung batas, something like that. Buti nga hindi ko tinanong, may batas pa ba? Anyway, panoorin niyo po yan sa official entries. Yan. Okay. Eto, mainit na balita mga Marites. TV5, sinisingil ang ABS sa 1 billion pesos na utang at tatanggalin daw ang Batang Quiapo at ASAP pag hindi binayaran. Yan po ang pinag-uusapang balita ngayon mga Marites na inilabas ng TV5 na yung kanilang utang. Kasi content creator sila, meron silang agreement, ABS tsaka TV5 na ipalalabas nga yung mga shows nila ron. Gaya ng Batang Quiapo, ASAP, iba pang mga series na alam nyo naman doon nila pinapalabas after walang franchise. Yeah, maganda yung naging paliwanag nung TV5 kasi yeah. parang simple lang ang analogy na ganito na nawalan ka ng bahay, rumenta ka ng apartment or nakisilong ka, nakagaya ng ginawa din nila sa ibang network like All TV at saka yung GMA7, but syempre business pa rin yan eh. May agreement, may mga commitment kayo na dapat na i-deliver nyo on time. Oh. Sa pagkakapaliwanag ng TV5, mukhang hindi yun nasusunod or nasunod ng ABS-CBN na naglabas din naman ng kanilang parehong version ng statement, may Tagalog, may English, na ang reception nga, ako po magsasalita bilang dating kapamilya. Nasa ko ano to, parang pa-victim naman ang dating ng statement. Dahil parang hindi nila dinidiretsyong sagutin yung gustong puntuhin o puntusan ng TV5. Hindi ko alam kung sinong naunang naglabas ng statement. Kasi iniisip ko, kung utang lang yan, hindi na kailangan pa ng statement kasi magbayaran na lang sila. Diba? Pero sige, kung meron naglabas ng statement, sa pagitan ng dalawa, mas sa akin mas klaro yung statement ni TV5. Mas diretso. Kasi
negosyo. Although may puso naman sa simula na pinakita nga Oo. nila na nung nawala ng bahay si Eat Bulaga, Mhm. nandun sila. Nung nawala ng bahay si ABS-CBN, nandun sila. But Mm-mm. of course, hindi naman nga sila charity. Yeah. Negosyo ay negosyo. Yes. So parang dumating na sila sa punto na kailangan na nilang maningil. Tama. Na dapat naman talaga regular na Yan. nagbabayad. At saka kung yung usapan sa kontrata. At saka nung usapan, regular dapat talagang Yeah. nagbabayad. So kung makikita mo yung statement ni TV5, very clear. Yung sa ABS, medyo dramatic. Oo. Na ang dating nga sa mga netizen na nag-a-analyze, masyado daw pa victim porque nga daw ba tahanan daw ba kayo ng mga Oo. magagaling, mga Oo, sikat, mga artista nyo ganito. Na nauwi na nga kasi nagkaroon na tayo ng kulturang showbiz na ini-equate natin yung supposedly pagpapatakbo ng isang network dahil lang sa presence ng mga magagaling at magaganda at mahuhusay ng mga artista, which should not be the case. Tsaka parang inamin naman din ng TV5 sa statement nila na kahit naman din sila ay Oo, na dumadaan kailangan sa Yes. at financial challenges. Tsaka I'm sure naman kaya rin naman tinanggap ng TV5 yung For business yung reasons. ABS-CBN kasi kailangan din talaga nila ng kita at alam naman nila na sa usapan sa kontrata kikita sila. Pero syempre dapat i-honor natin kung ano yung kontrata. Nasa kontrata. Kasi may mga obligasyon din sila sa mga nagpapatakbo rin naman ng kanilang network. Correct. Yun din naman Diba? yun nga na binanggit din naman talaga Ng ni TV5 TV5 dun sa statement nila. Kaya kumbaga naging mabuting kapatid din naman sila sa kapamilya. Oo. Ang ganda ngayon ng mga issue, kapatid, kapamilya, ano ha? Kasi naging, kaya pala may mga lumalabas na may bagong shows na poproduce, bagong Ng- series Oo. ng TV5. Mm-mm. May mga After Totoy Bato. Meron pang ibang naka-line up na series. Niline up Oo, na. na hindi naman produce na hindi man gawa ng ABS. ABS. Mm, At saka naalala nyo si Rose Mm. na blind item ba niya o binalita talaga niya na nirekta or parang pahaging Yung alin- na may mga programa ang ABS na nakikita sa TV5 na hindi na nga daw magre-renew ng kontrata or what. May binalitang ganun eh. Parang, hindi. Pa-blind item ba na nga sinabi yon? Kaya wala ko nalaman Rose! yan. Rose, sumagot ka. So anyway, klaro, kung usapang business, kasi ganun din yung nangyayari with Kapuso naman. GMA para may issue din na ganun, kagaya nung naging previous issue ng mga Itbulaga, ng mga ano na, Ano yung showtime naman ka sa GMA? ngayon, nadudo na. So hindi natin alam. So ang nasa TV5, yung Batang Quiapo at saka yung ASAP. Sapa. So, Wala na iba eh. Yeah, idugtong na rin natin sa napulot nating chika. Ito hindi kumpirmado pero may mga chismis po nakarating sa amin. Sa akin na kaya daw pala twice nang nakikipag-meeting itong si Coco Martin kina Sir MVP or Manny V Pangilinan at mga associates, mga kasamahan. Kasi nga binibigyan ng kahulugan na baka nga na magpapamanage na ba siya dito or magpo-full ano na ba siya sa bilang kapatid kasi nandoon yung franchise, ang ganyan. Kasi bilang producer at director din siya nung longest running ngayong action series sa ABS, syempre pinangangalagaan din niya yung kanyang negosyo. Yun ang napulot nating chika na twice na di umanong nakikipag-meeting. Hindi ko alam kung yun talaga yung pinag-meetingan. Pero madali namang connect-connect, di ba? Malay mo yung palang negosyong ano-ano. So, abangan natin ang susunod na Abangan natin, kabanata. Pero susunod. syempre sana maayos nila yan. Lalo na negosyo yan. Tsaka ang buhay Negosyante rin naman sila, di ba? tsaka ang buhay ngayon sa entertainment industry hindi na kasing bongga katulad nung dati. So yeah. talagang struggling naman din talaga Tama ang bawat naman. network, ang bawat Ang media hirap kasi ng company. ABS naman, naglalabas pa ng itong kita namin, parang Oo. nakakawin na. Everything. Siyempre, naisipin mo, Di ba, lalo nung nag-report sila early stage yan, di ba? Ilang bilyon yung sinasabi nila na kahit Bilyon hindi nga, na nila di ba? kailangan ng prangkisa. Oo. Medyo ako rin, isi-segue ko bilang ako'y Oo. ako'y kapamilya pa rin naman ako dahil marami pa rin tayong, yung anak ko nasa Star Music. Pero, di ba, bawas-bawasan naman sana yung sobrang aangat ng mga atucho. Kasi hindi lang naman kayong istasyon sa Pilipinas, Oo, hindi diba? lang kayo ang broadcasting network, hindi lang kayo ang may media, ganyan. Marami rin na mga ibang players. So, wag masyadong pa-victim. eto na. Ang Team kulit. sa Manalo, playing safe nga ba? Nako, yan ang Papatapos reaction. siya kasi sa mo. Kapapa! Ayaw mo na. Parang Ayaw Tama mo na yan. na. parang Third round irita ka na, tapos na kasi daw. Kabibigay lang kasi ng ano sa kanya, ng homecoming chuchu-chuchu na
nagtataka ako, hindi masyado pinag-usapan. Charot! Mas pinag-usapan pa yung pagpunta ni Nawat at saka nung Grand International. Hawaii, di ba? Oo. Anyway, nag-guest siya sa Fast Talk ni Kuya Boy Abunda. Tapos, siyempre tinanong sa kanya yung mga, ano yung naging observation niya simula nung drama-drama nung Miss Mexico nang simula pa lang na parang nilalait-lait. Tapos hindi daw niya nakikita. Pero basta ang mga sagot niya, lalo na dun sa mga feeling niya na pabaliktad daw yung pagbasa ng winner ba, naobserbahan mo ba na may dayaan, na ganito, ganyan. Kasi alam mo naman si Kuya Boy, pag nagtatanong, pinupush talaga niya yung ano, dahil naramdaman din talaga niya, nakita niyang dinaya, something. Pero iba nga ang ano, parang miscongeniality talagang sumagot si Atisa. Ganun talaga siya. Ayun, tapos sinabi nga niya na ano, Ayaw ba ng gano'n? hindi naman daw, hindi siya dapat diretso. Kaya nga feeling ko, Dapat nang-aaway siya. yung panawagan ng netizen sa kanya na paging Catriona Gray na nagsasalita ng mga opinion, parang hindi niya talaga siguro kayang gawin. Hindi, kasi baka Diba? ganda ng personality niya. Oo, pero maingay din siya ha, in fairness sa kanya ha. Ano maingay? Maingay din siya, makuda din siya pag tinatanong, daming sinasabi. Pero yun nga, parang walang conviction, walang paninindigan, parang At least ganun. may ang laman dating. naman, di ba? May laman ba? Hindi ba ampaw? Hindi ba Emilio Aguinaldong ampaw din yung dating? So anyway, yun na nga. Tapos kilano rin niya na never na in-offer sa kanya yung title na Miss Universe oo nga, parang- Asia. Tapos sinabihan daw niya yung kanyang manager na si Jonas Gafford. Hi Jonas, na pag if ever daw i-offer, wag daw tanggapin. May ganun siya. Pero hindi nga daw in-offer. Kinaklaro lang niya. Yun na. Welcome back, Atisa. Wow. Please, Lo. Comeback mo siya ha. Oo, welcome. Tsaka hindi natuwa naman ako sa performance sa Miss Universe in all fairness. Kahit ano, hindi nga daw, basta hindi daw niya naramdaman na deny. Playing safe, di ba? Playing safe, di ba? Kung ako yung pagdating dito, kukuda ako, no? No. Ano sasabihin mo? Ay talaga, dinaya po tayo. Ganon. Hindi Grabe. naman ako nakita. Naramdaman nyo? Parang very barangay. Bayad ka! Parang very barangayan yung atake. Yun talaga. Ito na nga. Diyos ko, Grabe! Ito, Ata Maraulio, inaming may girlfriend. Pero naliling kay Doris Bigornia. Alam mo, ayusin mo yan na pareho kong kaibigan yan, ha? Hindi, kasi Oh. in-interview rin siya ni Sir Boy Abunda. Yan, napanood ko yun. Tapos, Doris? hindi. Si Atom. Si Atom. Mm. O tapos, syempre nabanggit yung girlfriend. Tapos nagulat yung lahat kasi parang this is the first time na umamin siya na may For the girlfriend na first siya. time, Oo, yeah. may girlfriend na siya na matagal na sila. At public figure ang kanyang girlfriend. Si Zen Hernandez. Pero hindi niya binanggit. Ako ang nagbanggit. Pero hindi niya binanggit. Kasi nawi-witness ko sila, ha? So eto na. Tapos sabi niya parang, I'm sure naman daw, alam ng mga tao kung sino. Kasi nakikita tama. sila in public, naglagi sila magkasama. Yun lang ang Very statement showbiz niya. sumagot. Oo. Hindi ko lang sure kung sinabi niya yung pangalan ni Zen. Pero parang hindi. Kasi Hindi, kaya, hindi naman, no. hindi niya sinabi, kaya nga nagkaroon ng Memes, di ba? memes, oo, na parang, Susan Enrique. hulaan natin kung sino yung girlfriend na Okay. public figure. So, ang Aha. lumabas ng mga picture ay Susan Enriquez, Ayan. Doris Bigornia. Bigornia, Nakita yan. Oh, Zen nakita Hernandez, tsaka yung isang content creator, si Queen Yasmin ang name. Okay. So, syempre, alam mo na yung mga netizen, sasagot. Oo, Syempre, oo. lahat ang medyo mas dumami ang sagot. Doris Bigornia. So, Masalbahe So eto na, nilabas nila yung photo na yan na si Doris daw yung jowa. So yun lang naman, nilink lang naman, pero tulad nga ng sabi natin, alam naman daw kung sino dahil nakikita naman yeah. in public na hindi naman nila tinatago, yun lang, hindi naman nila openly inaamin. Pero parang what you see is what you get. Kasi nga nag-evolve na rin ngayon ang mga news persons na or news personalities kasi before bawal tago yan eh. Eh ngayon bilang siguro nilalabas na rin mga mala showbiz na rin kasi ang treatment, entertainment, very entertainment na sana wag naman kasi May nawawala ganda yung pa mystery at saka nawawala yung pagiging credible nila bilang mga news persons. Charot! Okay, mga Marites. Ito na pa ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Ang mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct mga kamarites, hindi ninyo yan pagsisisiyan dahil sa Ugbo 24/7. Siguradong solve kayo dito kagaya ni Lani Chuleng Kumichel na solve sa kanyang turkey. Ugbo 24/7. 24/7. Additional ka na naman. Talaga. Ay, ito mga Marites. Mainit po itong issue na to.
Kim Chiu versus her sister, Lakam, sa kasong qualified theft. Yes, Mr. Fu. Yes, nagulantang talaga ang lahat. Correct. Dahil siyempre, alam naman natin kung ano ang magandang relasyon na ipinakita ni Kim Chiu at ng kanyang kapatid na si Lakam. Kung matatandaan natin, nagkasakit pa nga si Lakam noon. Talagang isa si Kim Chiu na humingi ng dasal at talagang tumulong para mapagaling ang kanyang sisteret. So, gumaling naman si sister. Tapos, makikita rin natin sa mga interview niya noon, si Kim Chiu, lagi niya sinasabi na talagang sobrang close sila ng kanyang ate. Si ate ang humahawak ng kanyang finances. Si Correct. ate ang bahala sa mga negosyo, sa mga investment, etc. Tapos, eto na. Binalikan ng mga netizens yung isang vlog nilang magkapatid kung saan Noong 2024 yan. na pumunta sila kay Johnson Chua, kilala ko yan sa Yeah. Binondo. Mhm. Tapos sinabi doon na mag-ingat si Kim Chiu dahil siya ay mananakawan ng malaking halaga ng pera at magkakaroon ng trust issues Trust issue. si Kim Chiu. So yun lang, yun ang binalikan ng mga netizens kasi parang feeling nila nagkatotoo yung hanash ni Ni- Feng Shui Master Johnson Chua. At eto nga, ang sabi, qualified theft ang ikinaso ni Kim Chiu sa kanyang sisteret or sa kanyang kapatid na babae. Tapos dahil sa mga milyones na nawawala, dahil sa mga negosyong napabayaan, at ang sinisisi sa pangyayaring yon ay ang sugal o kasino. Yan ang sinasabi dun sa mga balita. Correct. At meron akong isang very reliable source na nakausap niya mismo si Lakam. Ako, nakakausap Tapos sila. sabi ni Lakam lang daw ay parang alam naman daw niyang mali pero hindi niya napipigilan o napigilan ang kanyang sarili. So yun lang daw yung statement nitong si Lakam doon sa ating very reliable source. So Yes. pero hindi pa sa alam ko hindi pa nagsasalita si Si Lakam. Lakam. Wala. Tsaka syempre ganyang meron ng kaso sa korte na sila Yun na nga ang nagiging kikita. problema natin ngayon kasi nga parang dumadami ng mga ganyan, kapatid-kapatid, kapamilya. Nakakalungkot lang kasi si Lakam din, very close ako dyan. Dahil yung naging association namin with Faces and Curves. Although close din ako kay Kim. Kaya lang lahat ng naging transaction ko, booking man yan na binubook ko rin si Kim dati, ganyan-ganyan, kay Lakam. At nasaksihan ko talaga kung paanong si Lakam ang tumayong nanay nila, magkakapatid, hindi lang kay Kim, pati si yung kapatid niya lalaki, yung kanyang sister na flight stewardess, siyang nagdudugtong ng lahat ng mga ng koneksyon. Tapos itong of late itong si Lakam nga, 'di ba, nung halos last year yata yun na dinala siya sa ospital, na ICU siya, ganyan. May mga issue na sila noon. Yun ang pagkakakwento nung ating mga very reliable source na kasama namin ni Lakam. And tama ka, may mga ganong pangyayari kay Lakam na hindi niya napipigilan at may di umano pa na isang jowa na nag-introduce sa kanya sa mundo ng sugal. Tapos nagkaroon ng mas appropriation daw ng mga pondo, mga budget, bla bla na nalagay sa alanganin yung mga suppliers nila, yung mga empleyado nila sa negosyo na ilang beses na daw pinag-usapan pero paulit-ulit pa rin nangyayari. So siguro si Kim sa kanyang pananaw, ito yung pinakalegal niyang dapat gawin. Though may mga nag-a-advise sa kanya before na meron naman kayong tatay pa, siyempre may mga ninong at ninang din siguro kayong close sa inyo, mga kadugo nyo, mga kaanak nyo na sana na-settle at hindi lumabas sa public ito kasi baka at the end of the day, kay Kim nga magbumirang yung ginawa niya rin mismo kasi nga kultura nating mga Pilipino, kapatid mo yan, tapos nilagay mo, tapos sabi, ano ngayon ang kakayahan ng isang Lakam Bini ang totoong pangalan ni Kam, na makalaban or makabawi man lang sa'yo kasi hindi naman siya kagaya mo na superstar, ang dami pang projects, ganyan-ganyan. Kasi granting na daw na daan-daang milyon yung pinag-uusapan nating halaga, parang pinatutunayan mo daw ba sa buong mundo na ganun ka mukha kang pera or may mga ganong pagbabalansi ng issue. But still, sabi nga natin, siguro yun ang pinaka-naisip na paraan ni Kim para mabigyan ng leksyon yung kanyang ate as kung ano man yan. Pero may nagsasabi din na kaya din ginawa umano
Dahil sa syempre, ilan dun sa mga negosyong yun ay nakapangalan kay Kim. Mm. So syempre, siya ang hahabulin. Tama So ka. kailangan din niya sigurong Protektahan. ma-reveal at maprotektahan yung sarili niya na teka lang, hindi ako ang nagtakbo ng pera Oo. kasi meron akong pinagkatiwalaan. Posible may ganong Yeah. angle din. Totoo yan. Oo. Tapos, ang isa pang very ironic, meron daw isang miyembro ng kanilang pamilya noon Mhm. na gumawa na rin daw nito kay Kim. Yes. At isa sa mga galit na galit ay itong si ate. Si Lakam, Si ate yeah. Lakam. Pero ngayon, siya na ngayon Gumagawa. yung gumawa nung dating ginawa nung isa nilang Yeah. kaanak. Kasi alalahanin natin si Kim, kahit nung nag-uumpisa pa lang sa showbiz, medyo utu-utu yan ni. Hindi ba? Sorry sa term. Pero di ba naalala mo yung nung time na, Sabi mo, babalikan ko lang ha, vulnerable. nung sila ni Gerald Anderson. Ay, ng word. Hindi, di ba? Totoo yun, Honorable. Jean. Kasi nung sila pa ni Gerald Anderson, alam mo, siya yung nabalitang nagbigay ng kotse, nagbayad ng ganitong kondo, chuchuchu, etc. Na kahit nga yata, again, babanggitin ko lang po ito with all due respect doon sa mga naging karelasyon niya na parang siya yung mas gumagastos sa lalaki. May ganung karakter, di umano si Kim. Although ako, nakikita ko naman yung pagiging generous niya. Kaya lang nga, at the end of the day, sinasabi natin, siguro yun na lang talaga yung nakita niyang legal na paraan para gawin ito. Pero siyempre, aram naman natin, nasasaktan din siya sa ginawa niyang yan. Yun na nga lang ang tanong, kapatid mo, ano ang end goal mo dyan? Ipakulong ba itong kapatid mo? O pagbayarin mo ba or what? Or itakwil mo ba or wala na kayo Siyempre, whatsoever? strategy na yun ng abogado. Kasi more than anything else, protection yon din Kay Kim. kay Kim. Yes, Kasi pera correct. ngayon, tsaka Agree ako doon. nakapangalan sa kanya yung mga assets. Yes. Kumbaga, binigyan lang niya ng authority yung kapatid Kanyang- para i-manage. Mhm. Baka lahat ng mga yon nakapangalan kay Kim. Paano kung may investor? Hindi natin alam Yes. Baka may investor. Si May Kim ang hahabulin. Endorsement niya. Oo. Oo. Tsaka syempre, at the back of her mind, yung pinaghirapan naman din. Hindi Yes. naman siya, hindi siya Hindi naman- nagpapaka-tumbling sa showtime. Hindi siya halos Nasasaktan at madisgrasya lahat, dun sa mga correct. performances na hindi siya nagpupuyat para lang ipamigay sa casino. Or mawala man lang ng ganun lang. Ganon lang. Yeah, tama rin naman yun. Kaya nga sabi natin, binabalansin natin yung mga presentation. Kasi lalo sa gaya ko nakakilala at nakakasama nila, parang nakakalungkot din yun, di ba, Jean? Na Ewan ko, may mga kasi ganun kay Cam ako kapatid. kampi. Pero di, Mas mabait sa akin si Cam eh. ako de, ay, parang gumano ako din, pero hindi naman. Kasi mas nakakausap ko kasi sila, Cam. Hindi lang Siyang ka ano eh. Actually, nung Mas binigyan maganda namin PR sa press yun si Cam. nung binagyan namin ng award si Kim, kahit kalalabas lang ng ospital ni Lakam ni Cam, siya pa yung pumunta. Oo. Siya pinapunta ni Kim. Ganun sila, nakakalungkot din sa mga gaya nating nakikita sila. Ako wala akong connection kay Kim. Wala rin ako Kay connection Cam. Ako may connection eh. Wala. Ay, Hahanap ako ng ibang chew. Mahanap ako alam ng mo, ibang nakakaloka chew. lang kasi siguro, alam mo, marami pang maglalabas ang ganyan. Kasi tingnan mo, na leader mo mismo, Oo, si nauso BBM, na ba? presidente, yung kapatid niya si Oo. Amy, may mga ganyan-ganyan. Kaya nga tinatanong ng mga kamarites natin, naniniwala pa ba kayong matimbang ang dugo sa, ano ba yon, sa tubig or something? May mga ganong Matimbang ang dugo kasabihan. sa tubig, oh. Meron pa bang Oo ganon? naman. Matimbang pa rin naman po. Oo. Kapamilya is kapamilya, kapatid is kapatid, kapuso is kapuso. But at the end of the day, yun na nga, pera Meron- kasi ang may pinag-uusapan. Tsaka yung siguro kasi hindi naman 100,000 lang ito. Ay, oo. Hindi naman to 200,000 lang. Grabe, dugot Hindi, pawis yes. ni Kim Chung pinag-uusapan Yes. natin. Yun nga, di ba may At pinakita? saka hindi, sinabi doon, meron din, nagsabi din ni reliable source na ayos na din nagkabati Yes, sila. Tapos until may- this November. tapos Yes. may na-discover na ulit. Yes, Daw, yung umano. sabi ng abogado ba nila na may mga Na-discover may ulit. mga misappropriation at may mga kung ano-ano mga kakulangan or mga nawawala or something. Tsaka hindi, ako naniniwala naman ako na si Kim, bago naman niya to ginawa, ilang pagpapatawad naman din Oo. naman ng kanyang I'm ibinigay. Yung sinabi natin na Oo. talagang maraming beses sa Maraming, last hindi year naman pa. yung parang wala lang, nalaman mo ngayon, bukas kaso na. Oo. I don't think ganun. I'm sure ang dami niyang binigay na Bago pagpapatawad. Bago Yes. dumating sa Hindi. puntong yun. Bago- Yes, at marami rin siyang kinusulta mga may tatay niya or whatever para bigyan din siya ng kalayaan or yung desisyon niya na gawin yan. Ganon din yun. Kaya nga di ba naalala mo, pinakita ko sa iyo kahapon, kagabi ba yun? Nasabi ko yung isang negosyo na pinasok nila Cam. O di ba na mali ano lang yun pero hindi malaking puhunan yun na dapat kasali din ako doon, buti na lang pala hindi ko pa natutubos yung sinanla kong lupa kaya hindi ako nakapag-invest based yun sa Amerika. Yun lang ang gusto Basta ang kong sabi, sabihin. money is the root of all. Of all
I am the root of all. Pero hindi, papanalangin po namin dito sa Marites University na sana talaga maayos ito at mauwi pa rin sa positibong hindi man Magkaayos. sila, I mean, magkapatid is Hindi, magkapatid pero pa I'm rin sure yan. napakahirap para kay Kim na gawin Yeah, yan. pero Kasi close sila magkapatid na ate. Tapos medyo pinagkatiwalaan. matatagalan siguro pero 'di ba? I'm sure na. Sana mamagitan yung mga dapat mamagitan. O yun na lang. Okay mga Marites, ang ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7. O yung Thank you sa ating 1.2 live viewers. 1.2 live viewers mga kamarites. Nais namin kayong imbitahin na sumali po sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Huwag rin kalilimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. O di ba EJ? Okay. May special mention. Ayan, ito mga Kamarites. Nakapaan sila doon. MMFF, paradang bituin sa December 19 na at lilibutin ng main streets sa Makati City. Ang traffic! Makati Charot! City na naman. 19 ano araw ba yan? Ay, Biyernes yun. Ang traffic. na yan. Oo. Yung po, panoorin yung 8 entries, iba-ibang po tayo. Ito po, Macapagal Boulevard, Tubendia Avenue, Ayala, Makati, JP Rizal, Endpoint Circuit, Makati. Alam nyo na, December 19, kung hindi naman po kayo manonood ng parada, iwasan nyo na yan. Asan yun yung mga... Hindi, totoo yun. Kahit na wala pang parada, sobrang na ang Oh, traffic. I'm sure Diba? kabit-kabit naman yan. Biyernes yan, di Biyernes ba? yan. Anong oras yan? Ano ba yung oras? Kadalasan, hindi dati Umaga, nag-uumaga tanghali, umaga. Ay, Yeah. 1 p.m. Ayan, 1 p.m. Oh, yun. Labo. December 19 ha? Oh, Mm-mm. yan na. Susunod dyan, ano pa? Ewan ko ba? Dati nag-uus ako niyan sa Roas Boulevard. Ang lagi kong kinukuha, yung unang point. Para pag nakadaan na lahat, uwi na ako. Ako nagko-cover dati noon. Oh, Yan. kasi pag nandun ka sa dulo ng parada, hintayin mo lahat yun sa yung baksak. Oo, Gabi na, matatapos. Yeah. Buti nga ngayon, December 19 na eh. Dati December 24. 24. Yun ang mas matindi. Matindi. Alam dapat yan ni Chichang, matalino ka, di ba? Sino si Chichang? Wala, nagko-comment ng kung ano-ano. Eto, mga Marites. Robin Angeles, Angela Muji, pambato ng Viva sa 2026. Yes! Ano na dyan? Grabe nga. Kasi nga ito yung adaptation ng isang Korean series by Kaya na naman, adaptation na naman. Di Huwag ka na naman tumigil. Alam mo? Ayoko May mga talaga. ganun talaga. Ayoko talaga ng adaptation. O sige na. So hindi na ako magre-report. Hindi. Ito po yung 2015 pa, 17 pa, 15 na. Wala tuloy ako, di ko maalala. Baka na naman si Chichang ano-ano na naman ng komento yan dahil di ko maalala yung year. But anyway, ngayong 2026, sinugalan or susugalan ng Viva Films or Viva Entertainment ang pamosong tandem na nagsimula lang din yan sa sa mga Vivo One series, doon sa yung kay Drake Palma. Si Juicy. Although nagkasama na sila sa mutya ng Section A pero hindi sila as love team. Sa Drake Palma sila nagsimula yung love team nila hanggang dito na nga sa gagawin nilang movie na o ginagawa na tapos na yatang gawin na pelikulang A Werewolf Boy. Si Robin Angeles at si Angela Muji sa direksyon ni Crisanto Aquino. Ang ganda nung trailer nakaka-impress. Si Crisanto Aquino, isa naman talaga yan sa Magaling naman talaga. magaling nating mga baguha o batang direktor sa henerasyon na to. At ang dami niyang nagawa mga magagandang movies. Na yung isa pa nga dun, if I remember it right, yung movie ni Judy Ann Santos na naging official entry natin sa Oscar nung yung Cloning ba sa kanya? Hindi ko maalala. Cloning, O yun, di ba? But anyway, dito, binigyan ng break itong dalawa as love team. Tapos ginagampanan nga ni Robin na sikat at lumalabas niya sa Si Itbulaga Ang ganda niya ng exposure At niya doon. nasikat. Grabe. Grabe. Kalalabas pa lang ng trailer ng A Werewolf Boy, pumapalo na ng milyones ang mga... 17 yata, di ba? 17 Yung million maganda ba? kasi yung maganda yung trailer. Siya ba talaga ka-partner? Si Muji? Si Muji, sila talaga. Magaling yung babae, si Angela. Angela. At kumakanta siya si Muji Siya kaya ang may-ari ng Muji na shop? ko. Charot. Saka marunong na mong salita. Marunong magsalita. Marunong yung kanyang di ba? Hindi talagang Yeah! nag-iisip yung bara-bara, di ba? May mga artistang bara-bara, di ba? Sige, Oo. go. Ay, ito na. Next. Isa po siyang itutuloy na natin kwento kay Robin. Si Robin po, una niyang pelikula yan, Hayop. Di ba? Hayop. Werewolf siya lumalabas sa werewolf. Pero Yeah. hindi naman yung talagang bumbu yung makilay. Kalahati lang. Oo.
Di talaga, di ba? Basta may balahibo lang siya. Di ba? Hirap na hirap daw siya. May prosthetics din siya. Di ba? So papalitan na raw ang title. Ano Uy, na? Balahibong pusa. Gaga? Pelikula yun. Aso nga, werewolf nga eh. Balahibong aso. Ano? Ang ganda, ang hirap nung ginawa niya, sa totoo lang. Tsaka mukhang promising, di ba? Oo, sa totoo lang, hindi ito yung pralala lang ha, na ano ha. Oo. Abangan. So ano nga siya, adaptation nga siya. Adaptation. Wala kasi isang si Ruse. Korean, Hindi natin. Isang Korean, ano yan, si movie yata din yan na lumabas noong 2015 nga ako, 27, hindi ko 2012. 2012. Kita mo, Okay, di mas ba? late pa pala, kita mo. Alam mo na, Chichang, matalino ka talaga. Oy, ano pala yan? Ganda mo. Ang Werewolf Boy pala, base dito sa pagkaka-google ko, ang Oh. original niyan ay si Song Joong Ki. O, kita mo. O, tsaka si Park Bo-young. Ayusin mo ha. Pa. Kasi may napakatalinong nanonood dito na tinatago sa pangalan kong anik-anik lang. Okay, baka niyo Nagtatapang-tapangan. January pa palabas siya, mga Marites. January Oh. 2026 yung mula mga pa fans sa ng Viva Entertainment. Rangel. Yeah. Ang bata pa ni ano Rachel, dito, di ba? Yung juk-juk. ni Song Joong Ki. Favorite siya ni Nay Loli. Charot. Okay, God. mga Marites. Yan po ating mainit na sa linggong Chismis! Chismis, may skandalo at mga